Noong May 2009 sa Hubei province ng China ay mayroong isang nakakaintrigang kaso na pinag-usapan. Ito ang kakaibang kaso ng isang 21 taong dalaga na si Deng Yujiao, waitress sa isang hotel. Normal lang sana ang naging buhay noon ng dalaga. Kaso, isang insidente ang nag-udyok sa kanya na tumapos ng buhay. Sadyang kakaiba ang kanyang krimen, kaya ito ay naging sensational sa buong China. Subalit, ito ang uri ng kaso na kabaligtaran naman ang opinyon ng sambayanan. Dahil, imbis na kamuhian nila ang dalaga sa kanyang ginawang krimen, ay mas pinuri pa siya nila at kinaawaan. Karamihan pa sa kanila ay binansagan siyang isang bayani. Kaya alamin natin ngayon kung paano nagsimula ang kanyang krimen, bakit kaya siya tinawag na isang bayani, at kung ano kaya ang magiging hatol sa kanya. Ang Hubei province ay matatagpuan sa Central China. Pangalawa naman to na may pinakamalaking ekonomiya. Mayaman din ang Hubei sa mga natural at historical sites, kaya mas dumarami pa ang bilang ng mga tourist. Taong 2009 ay tinatansya din na mayroon ng mahigit 50 milyon na population ang Hubei, at isang residente nga dito si Deng Yujiao. Si Miss Deng ay pinanganak noong 1987. Lumaki naman siya sa isang rural na nayon, kung saan pagsasaka lang din ang pagkabuhayan ng kanyang pamilya. Marami din siyang mga kapatid, kaya hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang. Isa ito sa dahilan kaya hindi din siya nakapagpatuloy sa pag-aaral. Nagtapos lang siya hanggang middle school. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maghanap ng trabaho. Pero dahil na rin sa kanyang education level, ay nakakapasok lang siya sa mga trabahong mayroong below average na salary. Dahil dito ay napilitan na lang si Miss Deng na lumuwas sa ibang nayon para maghanap ng magandang trabaho. At nagtungo naman siya sa Badong County na sakop rin sa Hubei province. Tumira naman siya dito sa isang boarding house kasama ng iba pang mga kababaihan para makasave siya ng malaki sa kanyang expenses. At kung ano-ano na ding mga part-time jobs ang napasukan ni Miss Deng dito, hanggang sa nakahanap na siya ng bagong trabaho sa isang hotel, kung saan nag-o-offer ng spa, KTV, bar at iba pa. Nasay naman siya dito bilang waitress sa karaoke at leisure center. Subalit, ang establishmentong to ay nagbibigay rin pala ng special service sa mga kalalakihan na gustong masolusyonan ang kanilang mga intimate desire. Ang special service na to ay ginagawa naman ng mga empleyado at customer sa backroom na mayroong spa at hot water bath. Alam na din ni Miss Deng ang naging sideline ng mga kasamahan niya dito. Pero ni isa sa kanila ay hindi siya nakumbinsi na magbigay din ng special service sa mga customer. Kontento na kasi siya sa pagiging waitress niya, which is ang main job niya dito. Pero minsan ay naaatasan din siyang maghugas at maglaba. May mga araw rin na isa siyang pedicurist dito sa hotel. Kahit alam ni Miss Deng na malaki ang bayad sa mga empleyadong nagbibigay ng intimate service, ay hindi talaga sumagi sa isip niya na subukan ang trabahong to. Alam niyang delikado rin ang pinagtatrabahuan niya para sa mga marangal na empleyadong katulad niya. Pero pinagtiyagaan na lang niya dahil ito lang ang tumanggap sa kanya na mayroong sapat na sasahurin, which is mahigit 1,000 RMB kada buwan. At normal lang sana ang takbo ng trabaho niya dito. Mula pa noong nagsimula siya sa hotel, ay hindi pa siya nagkaroon ng makaalitan, mapa-customer man o katrabaho. Higit sa lahat ay wala ding banta ng panganib sa kanyang buhay. Pero sa kabila nito, ay hindi rin siya nagpakampante sa bawat oras. Tuwing may trabaho siya dito, ay lihim naman siyang nagdadala ng fruit knife bilang proteksyon niya in case of emergency. At dumating nga ang araw na yon. Noong May 10, 2009, lampas alas 8 na ng gabi, ay naatasan naman si Miss Deng na maglaba. At doon naman niya dinala ang mga labahin sa bathroom. Ngunit, may isang customer pala ang nakapansin sa kanyang pagpasok at binantayan pa nito ang kanyang kilos. Mga ilang minuto ang lumipas
ay bigla na lang siyang nilapitan ng lalaking nagngangalang Huang Daisy, 44 na taong gulang. Isang customer na nagsadya dito sa hotel para maparaos ang kanyang kalibugan. Nagdemand ang lalaking to kay Miss Ding na samahan daw siya na maligo. Sa madaling salita ay magbigay daw ng intimate service sa kanya ang dalaga. Kapalit daw nito ay magbabayad siya ng sapat na halaga. Siyempre, tinanggihan ni Miss Ding ang lalaking to at nagpaliwanag na hindi siya nagbibigay ng special service. Kaso, hindi naman tinanggap ng lalaking to ang kanyang paliwanag at hinila pa siya ng malakas para ipilit ang kagustuhan. Sa pagpupumiglas ni Miss Ding ay nakawala siya at tumakbo sa labas ng bathroom. Sa kasamaang palad ay may dalawa pang kasamahan na customer si Huang Daisy na may pagnanasa rin kay Miss Ding. Ang mga ito ay sina Mr. Deng Guida at Mr. Deng Zongjia. Pinigilan ng mga ito si Miss Ding sa pagtakas at kanila na itong kinaladkad papunta sa sopa. Nakailang beses na ring inulit ng dalaga sa kanila na hindi talaga siya isang bayaran. Subalit, sumagot lang si Mr. Deng Guida sa kanya na pareho lang daw lahat dito ng mga bayaran. At ipinipilit pa nito na isa daw si Miss Ding sa mga babaeng yon na naghahangad pa ng magandang reputasyon. Tinampal-tampal pa nito si Miss Ding ng mga banknotes. Sisimula na sana ng tatlo ang masama nilang balak. Pero, imbis na si Miss Ding ang mabiktima nila, ay inunahan na sila nito. Agad binunot ng dalaga ang nakatago niyang fruit knife at walang pag-alinlangang inatake niya ang sinumang lalapit sa kanya. Kaya nasugatan ni Miss Ding ang tatlong lalaki. Pero isa sa mga ito na si Mr. Guida ay malubha ang tinamo. Saka na natauhan si Miss Ding at tumigil na siya sa pang-atake. At siya na rin mismo ang tumawag ng mga pulis. Hindi din siya nagbalak na tumakas at hinintay pa niya na dumating na ang mga pulis para voluntaryong sumuko. Later ay hindi na nailigtas pa ang buhay ng biktimang si Mr. Deng Guida. Agad din itong pumanaw dahil sa malalim na mga sugat. Napag-alaman din na ang tatlong mga biktima ay mga government officials pala. Kaya ang kasong to ay naging malaking iskandalo sa probinsya. At malaki din ang posibilidad na walang maniniwala sa depensa ni Miss Ding. Agad din siyang kinasuhan ng involuntary manslaughter. Sa interrogation naman sa kanya ay inamin niya kung paano nagawa ang krimen at sinabing self-defense lang ang kanyang motibo. Kaso, sa other party naman, sa side ng mga biktima, ay pinalabas nilang premeditated daw ang ginawa ni Miss Ding. Dumagdag pa na may natagpuan ang mga officer sa kanyang bag na sleeping pills at antidepressants. Kaya mas naging hindi kapanipaniwala ang kanyang self-defense na motibo. At dahil sa mga ebidensyang to, siya ay pinaghihinalaan nila na isang mentally ill at depressed. Kaya pansamantala munang inilagay si Miss Ding sa mental ward. Ni-require din ng Hobby Police na mag-provide siya ng underwear bilang ebidensya sa akusasyon niya laban sa tatlong mga biktima. Pero sa kasamaang palad ay napatunayan na ng forensic experts na wala silang nakitang mga traces ng fingerprints sa underwear ni Miss Ding na makakatulong sana sa kanyang kaso na siya ay hinaras ng tatlong biktima. Pero ang resulta ng forensic test ay hindi rin malakas na ebidensya na magagamit sa side ng biktima. Kahit walang nakitang mga fingerprints ng tatlo sa underwear, ay hindi ibig sabihin nito na hindi na nila pinagtangkaan na sain si Miss Ding. At sa patuloy na investigasyon ay nananatili pa rin na self-defense lang ang naging motibo niya. Sa kabutihang palad ay may isang vlogger na ang sumimpat siya sa kanya at ipinablish pa nito sa internet ang kanyang kaso. Kaya ito ay pinag-usapan na sa buong bansa, lalong-lalo na sa online. At ayon pa ng ilang mga nagsubaybay sa kaso, ay naniniwala din sila na self-defense lang ang ginawa ng akusado. Kalaunan ay mas dumarami pa ang kumampi sa dalaga at nahirapan na ang mga pulis at mga government officials na kontrolin ang mga netizens. Kaya napilitan silang i-censor at i-ban ang mga komento ng mga netizens na pabor sa akusado. At may mga araw na rin na pansamantala munang nirestrict ng Hobby officials ang television coverage sa kaso ni Miss Ding. Subalit mas dumarami pa rin ang kanyang mga supporters
May mga nagprotesta na at nagdala pa ng mga posters na may katagang kahit sino daw ay maaring maging biktima katulad ni Deng Yuzhou. Itinuring din nila na isang bayani si Miss Ding dahil siya lang ang kaisa-isang babaeng nakapagpigil sa mga lalaking yon na posibleng makakapambiktima pa ng ibang kababaihan sa hinaharap. Marami kasi ang nadismaya sa maling asal ng 3 biktima na mga government officials pa talaga. At kalaunan nga ay nakakuha na ang mga investigador ng karagdagang ebidensya at mga impormasyon. At napatunayan nilang self-defense lang ang ginawa ni Miss Ding. Malaking tulong na rin ang tinig ng masa na sumuporta sa kanya. At during sa ruling noong June 2009 sa Hobby Court, ay sa wakas nabigyan na ng victory si Deng Yuzhou. At siya ay pinalaya na through bail without further criminal penalties. Kaya ang kasong ito ay naging sensational sa buong bansa. Bihira lang kasi sa China noon na may mga nanalo sa kaso na self-defense lang ang motibo. Kalaunan ay na-dismiss na rin sa posisyon ang 2 survivors na involved sa assault kay Miss Ding. Pero hindi na din sila kinasuhan pa sa pagkakasala sa dalaga. Sa kabila ng krimen ni Miss Ding ay nabigyan pa rin siya ng chance na patunayan ang kanyang innocence kahit nasa communist area siya. At dito nagtapos ang kaso ni Miss Deng Yuzhou. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa ring tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Lady Isa, Ray Vargas, A. Gaze, Julian Bartolome, Elma Machico, Christina May, Loz Tiniso from Quezon City, Shinunaga Evelyn, Aida Odevellas, Mia Raimundo from Saudi Arabia, Jerry Boy, at Lisa the Explorer from Netherlands.